Hi guys, medyo kakaibang takore episode ito kasi kagaya ng naipangako sa inyo na nakaraan, ako ay sasagot ng mga tanong nyo as part of our year-end vlog. And tinanong ko kung meron kayong mga gustong itanong sa akin tungkol sa nangyari sa akin ngayong taon na to. And nakita ko na may mga iilang nagtanong at yung mga iilang nagtanong na yon ang siyang sasagutin ko ngayon. So, upon checking sa aking Facebook page, I have 8 questions here na sasagutin natin ngayong gabi. Actually, sinushoot ko ito ng 1:31 AM. Matutulog na sana ako nung maalala ko na may mga questions pala ako na dapat lamang sagutin. So, ang ating unang question, sabi ni Criselda Gelarte, Tita Cora, sa 4 years mo sa Energy FM, it is worth it po ba na maging DJ and part of the station? Okay, so parang ibig niyang sabihin ay worth it ba na maging part ako ng istasyon ng Energy FM? Parang nakakahiya na sabihin na hindi. Kasi baka tanungin or sabihin ng istasyon na, wow, sana tinanong mo kami kung worth it ba na i-retain ka namin or what, diba? Answer is yes and no. Yes, kasi nagkaroon ako ng chance na makakilala ng mga taong hindi ko pa kilala personally before. Nagkaroon tayo ng chance na maka-experience ng mga bagay na hindi naman natin talaga maka-experience kung hindi tayo na-involved sa ganitong klase ng industriya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mas makilala ko yung skills ko, yung sarili ko, dahil doon papunta kung bakit no. Okay. So, sa mga hindi nakakaalam, si Tita Cora ay hindi naman talaga crossdresser before ako mag-start ng Energy FM. But because I really love my job, and this is the only job that I have, I need to embrace this character. Though naranasan ko nung bata-bata ako dahil nag-explore nga na, magsusot ako ng pambabae, ganon. Parang gusto ko yung ganon. Pero, as time goes by, nung medyo tumatanda na, sabi ko hindi na ako magpapagirl. And iba din maglaro talaga at magbiro ang tadhana dahil dito niya ako nilagay. So, bakit no? No kasi ngayon ko na-realize na ang hirap pala, no? Ang hirap nung give up ko. Kasi, una, 3 sa mga ex ko ang mga ayaw, against sila dun sa pagsusuot ko ng pambabae. Doon pa lang parang sabi ko, ano ba tong trabaho na to? Red flag ba ito? Binabago ba nito yung sarili ko? Talagang binabago niya ako. Kailangan kong i-portray ang mga bagay-bagay na personally hindi ako, dahil hindi po talaga ako madaldal sa personal, lalo na sa mga totoong nakakilala sa akin. Worth it ba na binago ko yung sarili ko? Sa ngayon, oo, kasi monetarily, kumikita ako dito sa pagiging crossdresser ko. Kumikita ako sa karakter ni Tita Cora, kumikita ako sa trabaho ko, nagkakaroon ako ng source of income, nagkakaroon ako ng opportunities na hindi ko makukuha kung hindi ako naging si Tita Cora. Nag-entertainment industry naman din ako before. Sa comedy bar, nagbanda ako. Pero tumal na syempre ang pag-angat. Kasi syempre ang dami nyo. And at the same time, parang ang hirap umangat dahil mas marami sa industriyang pinanggalingan ko ang inggit. Meron pa rin namang inggitero sa industriya na ito. Pero hindi kasing lala ng mga pinanggalingan ko kasi nag-photography ako, BPO ako, comedy bar ako. And maraming beses na na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba tong ginagawa ko, na unti-unti kong binabago yung sarili ko. Lalo na nung bagong hiwalay ako sa mga ex ko. Siyempre hindi nila matanggap na nakilala nila ako bilang JC tapos bigla ako nagpapagirl. Drastic yung changes. Hindi nila maintindihan na kailangan ko itong gawin kasi kailangan ko ng trabaho. Noong una, hindi ako masaya dito. Oo. Maraming beses na nagtangka ako mag-resign. Marami. Parang more than 10. More than 10 ako nagsulat ng resignation. 3 beses doon na muntik-muntik ko nang i-file. Maraming beses na pinunit ni Kapitana Sisa ang aking resignation. Minahal ako ng trabaho na ito, kaya natutunan ko siyang mahalin at gusto ko siya ngayon. Ngayon, sa stage ako ng life ko na iniisip ko na ibalik yung dating ako, pero i-retain ko kung sino si Tita Cora. Siguro,
magpa-haircut, mga ganon. Hindi na magpahaba ng hair kasi hassle din pag mahabang buhok mo tapos chubby ka. Parang ang init, yung ganun ba. Going back, worth it ba? Yun ang sagot ko. Oo, na hindi. Okay, medyo mainit ang mga tanong ninyo pero sige, sasagutin natin, I'll be honest. Itong tanong ni Ali Absabide, kung meron daw ba akong... Oo, ganito kasi yon. Kahit siguro marinig ito ng may-ari ng Energy FM, maiintindihan niya ako. Kasi hindi naman kayang i-cater ng Energy FM yung pangangailangan ko bilang individual, especially pagdating sa health. Ilang beses ko na nababanggit na sobrang mahal talaga ng medicine ko, and to the point na lampas-lampas siya sa kung magkano lang yung kinikita ko sa Energy FM. And ilang beses nyo nakikita sa live ko gano'ng karami ang medicine ko. Yung cost of living ko ay mas mahal kaysa sa kung magkano yung kinikita ko. Though may mga pagkakataon na nagkakaroon ako ng endorsement, yung mga ganon. Pero kasi kapag nawalan ako ng endorsement, syempre, hindi siya ganun kalaki. Lahat naman ng DJ aamin na nag-uumpisa sila sa maliit. And isa ako dun sa mga nag-uumpisang maliit. Dahil this January pa lang ako magiging 4 years. And sinuwerte lang na meron akong endorsement, and syempre, nagpapasalamat ako sa mga advertisers na patuloy na nagtitiwala sa akin, sa amin, at nagkakaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng extra income on top ng aming kinikita monthly. So, for sure, maiintindihan naman ng Energy FM kung mas piliin ko ang ibang career dahil mas pinili ko ang mas malaking kita. Sa health, wala po kaming HMO. Isa yun sa mga bagay na, syempre dati nasanay ako dahil yung mga company na pinagtrabahuan ko, may HMO kami. Kaya kapag nagkakasakit ako dati kahit nalagnat, ganon, sugod ako sa ospital, protected ako ng HMO ko. Tumatanda na tayo, kailangan natin ng protection pagdating sa health natin. Though may medical assistance naman, pero I must say sa health ko ngayon, sa health status ko, hindi siya sapat. Kailangan kong mag-out of pocket all the time para nang sa ganun ay mai-sustain ko yung pangangailangan ng aking kalusugan. Kung darating yung time na aalis ako ng Energy FM dahil mas malaki yung kikitain ko sa ibang karera, ibang industriya, or entertainment industry din, at magbukas ng pintuan para sa akin, maiintindihan siguro naman ng Energy FM yon. At kung tatanungin ako kung ano ang industriya na gusto kong pasukin, if ever na mawala ako sa Energy FM, kagaya ng sinabi ko dati, baka hindi na ako mag-DJ sa susunod na trabaho ko. Honestly saying, kung hindi injured ang aking knees, gusto ko sana mag-teatro. First love ko ang music. Gusto kong pasukin yung mundo na yon, pero yun nga lang, hindi na kaya ng health ko. Photography, yes na yes. Actually, nag-iipon talaga ako para nang sa ganun ay magawa ko siya ulit. Kahit na walang kliyente pa, kahit na hindi nakakabuhay, pero kasi pag passion mo, pinatato ko nga, di ba? Sabi nga nila ay may kapangyarihan kang i-freeze ang mga moments kapag photographer ka. Pag nagkaroon ako ng chance na bumalik sa photography, yes, gagawin ko. And gusto ko rin mag-business. Pero sa ngayon kasi, inaasikaso ko yung trabaho ko. Siyempre, tinutumbasan ko ng pagtatrabaho, sabot ng aking makakaya, yung ibinibigay sa akin ng Energy FM na chances, opportunities, and platform upang sa ganun ay makilala at makapagtrabaho bilang disc jockey nila. Noong naging DJ ako, FYI, hindi ko talaga kasi siya pangarap. Kagaya dun sa unang question kanina, ilang beses ako nag-attempt na mag-resign. Alam mo kung bakit? Kasi ang daming factor, ang daming red flag, sa totoo lang. Ang daming red flag ng pagtatrabaho ko sa Energy FM. Una, katrabaho. Hindi ko napapangalanan kung sino. Sa katrabaho pa lang marami na. Oo, may mga pagkakataon na magkakaroon ka ng kairingan, yung mga ganon. Hindi ko makakalimutan yon, yung may pagkakataon dati na para kong trinador,
Nung mga bago-bago kasi ako sa Energy FM, struggling ako. Nagmukha akong kawawa doon kasi napahiya ako. Unang beses ako mapahiya. Ayan, of course, ng management, ng station manager namin dati. Parang pakiramdam ko ay pinapagtulong-tulungan ako. Gusto ko na mag-resign noon. Parang mahigit 1 taon pa lang ako noon sa Energy FM. Ilang beses yun, ilang beses. Nahirapan ako makipagtrabaho, makipag-collaborate with other people. Tapos, may isang DJ dati na trumaydor sa akin sa Energy FM. And, syempre, hindi ko nakakalimutan. Doon nakakapagpatawad naman ako. Ang dami dyan, maraming ganyan. Maraming sip-sip, maraming ganon. Pero, kapag mahal mo kasi yung trabaho mo, parang, hindi mo na rin siya iisipin. Hindi mo na rin siya iindayin dahil I'm here to work, not to make friends. So, yun siguro. Gusto ko mag-theater. Gusto kong sa entertainment pa din. Siguro sana itong vlog na to, di ba? Sana mag-prosper to. Unti-unti minamahal ko na ulit ang vlogging na pinabayaan ko. Di ba? Napabayaan ko to, tong YouTube channel ko. And to be honest, monetize na to dati. As in, nag-create na talaga siya ng income. But because I love my job being a DJ, hindi ako nag-content for the longest time. So, ito yung tanong na gusto kong pag-isahin na lang kasi parang iisa lang din naman ang patutunguhan nitong tanong na ito. Sagutin natin yung kung ano ba yung mga hindi ko makakalimutan na experience this year and talagang nagmarka sa akin. First is, nagkaroon ng award yung Baklita sa Podcast Season 1. And para sa mga hindi nakakaalam, baby ko talaga ang Baklitas sa podcast, especially yung Season 1. Simply because most of our topics ay sinusulat ko. Nagsusulat ako. Though collaboration siya, pero alam ko sa sarili ko na marami akong naiambag. Marami akong naisulat na naging part ng Season 1 ng Baklita. So, sobra yung proud yung yung kalooban ko na sabihin na baby ko kasi yun. Kaya, sobrang memorable niya. Thank you by the way sa Nations Builder and Moslib Award para sa Podcast of the Year Award for the Baklita Season 1. So, yun. Isa yun sa mga most treasured moment ko. And, nagkaroon ako ng chance na makakilala ng napakaraming kaibigan this year. Though, 2024 is also the best year for me dahil nagkaroon ako ng podcast. Yung Season 1 ay sinushoot na namin ng 2024. Pero this year kasi, nagkaroon ako ng Season 2 at Season 3 ng Baklita sa Podcast, which is yung last. Yun na yung huli. Hindi na masusundan po ang Baklita sa Podcast. Going back dun sa most treasured moment ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng maraming kaibigan, magkaroon ng mga tinatawag na kaibigan, pero may mga kaibigan din na kailangan mong i-let go for you to be able to grow. Nakatanim na sa isip ko na hindi pala lahat kaibigan. Yung iba, part lang sila ng kaligayahan mo pero hindi mo sila matatawag na kaibigan. So yun, nagkaroon ako ng maraming kaibigan at kakilala this year. Ayun, nagkaroon ako ng pagkakataon na makabisita sa iba't ibang lugar. Maski pa paano, nakakalabas-labas ako this year kasi yung partner ko nandito siya sa Pilipinas. Naglo-long drive kami kasama mga kaibigan. And 2025, kung tatanungin nyo naman yung pinaka-worst this 2025. Una, yung bago mag-podcast, yung Season 3. Hindi ko alam kung naikwento ko, pero matagal ako nawala sa radyo nung nakaraan. Inilive ko talaga yon. Masamang-masama kasi ang loob ko. Kasi gusto kong gandahan yung podcast namin ng Season 3. Gusto kong makialam sa produksyon, ganon. Gusto kong siguro may K din ako. Feeling ko dati kasi parang may karapatan din ako na mag-share ng input ko sa produksyon. Dahil ako yung host eh. Isa ko sa bumubuo nun. Na yung pag sinabing Baklitas, ako yon. Nandun ako. So, nag-away-away kami sa totoo lang. Nag-away-away kami because of that. Parang meron pang nakapagsabi sa akin na baka may nakikita kang kasikatan na ikaw lang ang nakakakita. So bilang ako ay nag-i-strive upang sa ganun ay
mag-grow dito sa industriya nito. Masakit yun na sabihin na hindi ka relevant. Para lang nang sa ganun ay mag-meltdown ka at sumuko ka sa kanila upang nang sa ganun ay manalo sila sa argument. And lumaban ako. Kasi alam ko sa sarili ko na kailangan ko ito ilaban. Season 1 nga nabigyan nga ng award And hindi to kagaya ng ibang award na ini-ex-deal. Yung award na yon talagang handpicked siya ng Nations Builder. Hindi siya kagaya ng ibang award na may kapalit. Maraming nakaka-relate dito na para lang magkaroon ng award, i-vlog natin, gano'n. Bigyan nyo ako ng award, ipapasikatin ko yung award giving body nyo, gano'n. Yung company nyo, gano'n. Ang kapalit nun ay media exposure. Yung gano'n, hindi gano'n yung award ko. Hindi gano'n yung Baklita sa Podcast Season 1. Best Podcast of the Year. Hindi gano'n siya. So, nasaktan ako noon, kaya ako nag-leave ng 1 week. Lumalayo-layo muna ako. Kaya kung mapapansin nyo, this year, may mga pagkakataon na sinasabi namin on air na naubos na yung leave ng bakla. Kasi inubos ko talaga siya. Talagang inilive ko. Ilang beses yon, ilang beses. Mapapansin nyo kapag, halimbawa, may pinagdadaanan ako, nag-leave ako. Either sa health or sa ano. Kasi ayoko makita nyo yung mga most vulnerable moments ko sa radyo. Simply because, kapag nakaharap na ako sa mikropono, gusto kong marinig yung masayang tita Cora lang. Ayoko makarinig kayo ng malungkot na tita Cora. So, context lamang, para lang hindi ko alam kung tama itong gagawin kong pagkikwento upang nang sa ganun ay maintindihan niyo yung nararamdaman ko. Before mag-change ng management, ang Energy FM, kinausap ako ng isa sa mga nasa HR namin at sinabi na marami pa akong natitirang vacation leave. Sabi ko, okay, sakto yan. Sabi ko kasi magde-December, idudugtong ko na lang doon sa aming voice rest. Para sa mga hindi nakakalam, nung si Papa Jackson pa ang aming station manager, meron kaming voice rest kung saan nagkakaroon kami ng pagkakataon na magpahinga upang nang sa ganun ay pagdating ng January, bakbak sa pagtatrabaho. So, sabi sa akin, kaysa ma-expired yan at ma-forfeit, ganun yata, gamitin nyo na. So, kailangan nyo nang i-file. 2 weeks halos. Magto 2 weeks siya. Pero wala akong idea noon na magkakaroon ng mga pagbabago sa Energy FM. Not until, kailangan kong pumunta ng opisina. Siguro, second to the last day ng aking vacation leave. Pumunta ko sa opisina kasi magpo-prod meeting. Nung magpo-prod meeting, nabulungan ako ng isang empleyado sa Energy. Sinabi niya sa akin na nag-resign na daw si Papa Jackson bilang station manager. Noong una, wala lang sa akin. Sabi ko, ha? Bakit? Kasi akala ko, nag-resign na siya, so ano susunod na mangyari? Maapektuhan ba tayo? Ganon. Hindi muna ako nag-react. Wala muna akong violent reaction or what. So, talaga. Kasi focus ako, kaya ako nagpunta sa opisina. Focus ako sa podcast. Niisip ko noon, tapusin na natin yung pre-prod meeting upang nang sa ganun ay makapag-umpisa na ng Season 3 ng Baklita sa Podcast. Balik na ako sa trabaho, pagbalik ko, tapos na yung vacation leave ko, doon na nag-start na magkaroon ng mga pagbabago. Unang sumalubong sa akin, pagbalik ko, ay yung hindi kami i-ere ng 1 week. 5 days kaming hindi narinig sa ere. Pero yung mga endorsement, kailangan namin i-fulfill para sa kliyente. So marami nagtatanong nun, walang specific na explanation ng management. Pero sabi nila sa amin nun, ewan ko kung dapat kong ikwento ito, pero nangyari na. As part of the transition. Transition, ibig sabihin marami talagang babaguhin. Maraming babaguhin kasabay ng pagkawala ni Papa Jackson. So, doon ako nagkaroon ng agam-agam na kapag wala na si Papa Jackson, hindi kayo tanggalin din ako dito. Hindi kayo mawala ako dito. Ganon. Tapos ang dami kong naririnig dati. Marami akong boss na naririnig. Noong mga time na nagkakainitan sa Energy, I must say nagkakainitan dahil talagang nagkakainitan. Kasi may mga pagkakataon pa na sa harap namin nagkakainitan. So, maraming nangyari. Maraming boses. Hanggang sa humantong nga ako dun sa nakita ng mga followers ko. Mga nakasubscribe sa akin, mga nakafollow sa akin sa Facebook. Yung sudden meltdown ko. Naka-live ako noon, galing ako ng opisina, katatapos ko lang noon ma-suspinde.
Suspended ako for 3 days. Hindi ko yun matatanggap. Kahit siguro tapos na, hindi ko matatanggap na hindi na nasuspindi ako dahil sa kasalanan ng Maynilad. Wala kasing tubig noon. So, hindi ako nakapasok at hindi ako napagbigyan. So, parang insubordination daw, ganon. So, nasuspindi ako ng 3 araw, kababalik ko pa lang, ayun na naman at may memo. Pauwi na ako noon nung natanggap ko yung pangalawang memo galing sa bagong management namin. And doon na, nag-sudden meltdown ako, nakita ng mga tao. That's more than 45 minutes na umiiyak ako, sumisigaw ako. Kasi pinanood ko siya ulit nung nakauwi na ako. Hindi ko inaasahan na maipapakita ko yung side na yon sa public. Kasi tanging ako at yung partner ko lamang ang nakakakita nun. Dahil ayoko makita ng ibang tao. Yun yung pinaka-worst na part ng ng aking pagkatao. Yung pagkakaroon ko ng major depressive disorder. Hudyat din yon na para sabihin, umamin sa lahat ng mga taong nakakakilala sa akin at sumusuporta sa akin na yes, meron akong MDD. Ang lagi ko na kasi sinasabi, nagkaroon ako ng depression dati. Pero hindi ko sinabi na ganun siya kalala. Kaya kong kitilin ang buhay ko anytime. Kaya kong iwanan ng mundo na ito nang hindi iniisip. May mga maiiwan din ako. Yung ganun, na hanggang ngayon ay nilalabanan ko. Hindi ko alam din kung paano ako nakauwi. In God's grace, siguro si God ang gumawa ng parang para makauwi ako ng safe. And pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. So going back dun sa pag-resign ni Papa Jackson, kasi isa to sa pinaka-worst din eh. Ayokong sabihin na worst yung pagkakaroon ng pagbabago, pero yung effect kasi nun sa akin, personally ewan ko lang din syempre sa trabaho, worst siya sa akin. Kasi first time ngayong taon na hindi ako nakapag-celebrate ng Pasko kasama yung mahal ko. Yung pagbabanggaan ng mga tao sa paligid ko sa trabaho. Kami yung naging collateral damage. Mas ramdam namin yung epekto ng pagbabago. Especially nung mga drastic changes kagaya na lamang na pati holiday may pasok na kami. Though yung ibang station may ganun din naman. And naniniwala naman ako na siguro darating ang araw na masasanay na lang din ako. Doon nakakalungkot sa umpisa. Wala namang pagbabagong masaya. Nasanay kami na pag December, may vacation leave kami. May voice rest kami na medyo mahaba-haba. Parang magdadalawang linggo din. May ganun kami. And pagkakataon namin yun upang nasa ganun ay makipag-reconnect sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, which is hindi nangyari ngayong taon na to. Honestly, masama ang loob ko. Yung mga taong nagbabanggaan, yung mga taong nasa itaas namin, yung mga taong nagtatalakan, yung mga taong ang dami nilang binabatong putik sa isa't isa at naglalaban-laban. Noong December 25, wala silang lahat sa opisina. Kaming walang kinalaman sa manggaan nila. Kaming naiwang nagtatrabaho. Which is okay lang naman din. Pero siguro mas may impact sa akin dahil syempre gusto ko rin na makasama ang family ko. Pero paano ako gagawin yon? Papunta pa lang sa nanay ko, mauubos na yung oras. I must say yun yung naging pinaka-worst, yung naging collateral damage kami this year. Ayun. Ng mga pangyayari. Ang regrets ko lang siguro ay hindi ko kasi lahat nasabi nung nagkaroon kami ng town hall meeting. Yes, nagkaroon kami ng town hall meeting. And sino ba naman nang hindi nagkakaroon ng town hall meeting? May mga pagkakataon na gano'n na kailangan ng town hall meeting upang nasa gano'n ay mas mapagtibay yung pagsasama ng mga tao sa loob ng kumpanya. Especially kapag merong floating issues. Ganun ang pamamalakad ng Energy FM. Parang bahay. Mag-usap-usap tayo para sa ganun ay maliwanagan ng lahat. Parang hindi ko lahat nasabi, lahat ng mga nasa loobin ko. And isa sa mga regrets ko, to tell you honestly, naging close sa mga taong hindi naman deserve na maging close ko. Ramdam ko kasi kapag ginagamit lang ako, ramdam ko din kapag pinaplastic ako, pero hinahayaan kong plastikin ako. Yung ganon. Regrets ko din na hindi ko inasikaso yung sarili ko, especially ang YouTube channel ko. Pero sa mga pagkakataon ito na, syempre, alam mo sa totoo lang, nung
nagkakaroon ng transition sa energy. Nag-iisip na rin ako kung magkakaroon ako ng fallback kasi baka mamaya magtanggalan. So, pag nagtanggalan ng DJ, syempre, iniisip ko, expect the worst. Baka ako tanggalin din, gano'n. So, naisip kong fallback ko nun, yung YouTube ko, kasi sabi ko, wala na bulok-bulok ng YouTube ko. Inamag na, hindi na ito mapapakinabangan. Hindi siya kumikita. Na-demonetize na ng tuluyan. Which is yung regret ko, siguro dapat hindi ko pinabayaan. Siguro sana nag-vlog pa rin ako, ganon. Kasi hindi siya worth it na pabayaan. Meron ditong tanong si Irene Pascual na may mga pagkakataon ba daw na si Sisa that he overpowering the segment. Alam mo, sa totoo lang, maraming beses yan kasi madaldal si Kapitana Sisa. Siya yung klase ng bakla na hindi mo siya mapapatigil sa pagsasalita. May mga pagkakataon nga na nagkakaroon kami ng iringan yan. Para sa mga nagtatanong kung nag-aaway kami ni Sisa, yes! Nagkakasagutan kami yan. Kakaroon kami ng bakbakan yan. And hindi ko ipagkakaila na may mga pagkakataon na nagtatalakan talaga kami. And isa yun sa mga bagay na hindi ko bet sa kanya na hindi niya minsan nakokontrol yung sasalita. Pero kasi naiintindihan ko din at the same time. Alam mo yung ayaw mo siya pero kailangan mong intindihin. Kasi doon siya nanggaling eh. Doon, yun na siya bago pa ako dumating sa ano niya. So, ang pwede ko lang gawin is tanggapin na ganun siya. Doon naman sa sinasabi na na seems the way he talk is talitalinuhan siya. Hindi ko kasi makita na matalino siya. Kaya siguro kami nag-jive on air kasi hindi kami matatalino. Parang bubu-bubu kami. So, kung i-compare niyo ako sa kanya, siguro parang jahi naman sa akin na kunin ko lahat ng credits na ako magaling tapos siya hindi. Pero pagdating dun sa talak, alam yung mas matalak si Sisa sa akin kasi ako, feeder ako. Pag sinabing feeder, hindi kayo papantay. Kailangan may isang nagbo-boost nung isa. So ako yung nanlalaro sa kanya. Yun nga lang minsan, may mga chances na hindi siya marunong mag-support ng joke. Tapos kapag may mga hindi kami, pagkakaintindihan, talagang pinag-uusapan namin. Talagang nagkakaroon kami ng harapan. Talagang minsan naririnig pa talaga ng ibang office mate namin yung, Sisa, pumasok ka nga dito, mag-usap tayo, yung ganon. Makikita minsan ng mga tao sa opisina, wino-walk outan ko siya. Yung ganon, nangyayari yon sa totoong buhay. And siguro isa yung ganong ugali namin. Isa yung ugali namin ganon sa mga dahilan kung bakit nagtagal yung Baklitas. Dahil kaya naming mag-away. Yung iba kasi hindi nila kaya mag-confrontation. Magsasalita sila sa likod ng isa't isa. Kapag naipon na sa sabog, wala na. Sira na yung team up. Sira na yung tandem. Sa amin hindi. Pag mag-aaway kami, tatalakan kami. Magtatalakan kami. May mga pagkakataon pa nga dati na kailangan naming lumabas, kailangan naming magkaroon ng kailangan naming magkaroon ng connection. Kasi complete strangers talaga kami sa isa't isa. Hindi talaga kami magkakilala ni Sisa at hindi kami magkakasundo kasi sa magkaibang era kami ng bakla, ng pagiging bakla ng galing. Malaki yung agwat ni Sisa sa akin. 46 years old na siya. I think this 2026 if I'm not mistaken. Tapos ako parang magta-36. So parang 10 years. 10 years ang gap namin. So sa loob ng 10 years na yun, malaki talaga yung pagkakaiba ng Becky noon sa Becky. Medyo Becky ngayon. May mga biruan na pwede pa dati, ngayon hindi na. Mas naging sensitive na kasi ang mga tao ngayon. Especially pagdating sa weight. May mga pagkakataon na may mga biro siya sa akin na syempre tungkol sa timbang ko, ganon. Na ngayon, sensitive na mga tao. And I can honestly say na minsan nasasaktan ako. Pero syempre, kailangan kong intindihin siya yun na normal sa kanya yung ganon na tawagin na ako ng ganito, tawagin niya ako ng ganyan. And kailangan mo yung sakyan upang nang sa ganon ay maging running joke yun. I-divert mo yun into the most funniest way. 'Di ba? So, ganun ang ginagawa ko para mag-work pa yung aming tandem. When it comes dun sa talitalinuhan, again, hindi po talaga Dahil bobo po talaga kaming dalawa. Kaya nga siguro nilagay kami sa sa posisyon namin ngayon. Kasi mababaw lang yung topic namin, hindi namin kailangan
tali-talinuhan. Hindi nga kami pwedeng maging mas matalino sa mga guests namin eh. Siguro naman naaaral naman yun, nababago naman yun, nare-realize din ng tao yun. So, hayaan natin siyang mag-grow out of it. Medyo mahaba-haba itong vlog na ito. Maraming salamat, Pangga, sa pagtatanong, sa pagiging interesado mo sa buhay ko, sa mga ginagawa ko. Maraming salamat. Again, kasi hindi ko alam kung sa 2026 ay kasama ko pa yung mga taong dahilan kung bakit ako nasa Energy FM. Nagbigay ng pintuan sa akin upang nang sa ganun ay makapasok ng Energy FM. Mga taong nakasama ko sa Energy FM. Bukod kay Kuya Chico, kasi ang alam ko si Kuya Chico, parang hindi ko alam kung aalis na siya ng Energy FM. Pero kay Papa Jackson at saka kay Gandang Kara, hindi ko alam kung aalis ba sila. Pero kung aalis man sila, nais ko syempre silang pasalamatan. Nais kong pasalamatan yung binigay nilang chance sa akin upang makilala. Kaya yung unang taon talaga ng trabaho ko sa Baklitas, kung mapapansin nyo, inilalayo ko dun sa dalawa yung aking sarili upang nang sa ganun ay magkaroon ako ng sarili kong pakpak. Kasi yun ang goal namin dati ni Kara, na magkaroon ako ng sarili kong pakpak upang nang sa ganun ay makalipad ako ng sarili ko lang. Pinanindigan kong hindi ako iiyak sa vlog na ito kasi patapos na ang taon. Itawid natin ng 2025 ng walang luha. Ngayon 2026, sinisiguro kong mas magiging matapang ako, mas magiging matalino pagdating sa pagpili ng taong makakasama, makakakwentuhan, mapagkakatiwalaan, at syempre, mas gagalingan natin sa trabaho upang nang sa ganun ay matumbasan ko yung ipinapasahod sa akin ng kumpanya. Malaki ang utang na loob ko sa Energy FM, kaya tinutumbasan ko ng trabaho. Mahal ko ang trabaho ko at sana mahalin din ako ng trabaho ko. Hindi laging masaya ang buhay. Hindi laging fiesta araw-araw. Hindi kompleto ang buhay kung hindi ka papailalim sa gulong. Masasaktan ka, madudurog ka, pero babangon ka. Babangon at babangon tayo. And hindi ko pala nabanggit sa worst na kasabay ng pagbangon ko ay ang pagpapagaling. Dahil this year, na-aksidente ako sa loob ng opisina. Nagkaroon ako ng ACL. So, sa mga hindi nakakalam kung ano yung ACL, ayan. Kasalukuyan pa ako nagpapa-therapy ngayon. And hopefully, hindi na kailangan ng operation kasi wala tayong sapat na ganong kakayahang magpa-opera ng ganong karamdaman. Anyway, kayong dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng mga ganito, yung mga magagandang bagay. At sana wag kayong magsawa sa 2026 na suportahan ang aking vlog. I-like and subscribe nyo po ang aking YouTube channel. At kung pwede, i-click nyo yung notification bell para lahat ng chika, lahat ng ganap ko, nakikita nyo kapag nag-update ako dito sa aking YouTube channel. Yun lamang. Maraming salamat. I hope maging masaya kayo ngayong 2026 at nawa ay mapuno din kayo ng grasya ngayong 2026. Mabuhay kayong lahat. Ayan. And please, kung may masasaktan sa vlog na ito, please, wag naman. Okay? Wag. Bye!